So ayon, magandang umaga sa inyong lahat mga kawahay, no? At siguro naman ay kilalang kilala nyo itong nasa video natin ngayon mga kawahay. Ayan, at nagpapaganda nga, no, mga kawahay. Pero magulat kayo mga kawahay, nakahagulat, grabe, no? Sa kabila ng kagandahan nito, yung manager na Elias JTV na si Beverly Labad-Labad. Sino ba naman mag-aakala, no, na may isang tao na magre-reveal kung ano ang kanyang tunay na kulay. At ang tanong mga kawahay, legit nga ba ito mga kawahay? Kahit ako man nga ay grabe hindi makapaniwala sa revelasyon na ito. At pagkatapos na ng ating sasabihin na yon mga kawahay ay ipi-play na natin yung video kung saan ay sinasabing, umbaga, grabe basta. Kayo na lang bahala mumusga mga kawahay. Paki-play na natin yung video. Malupit talagang sinabi. Eto pala, no, kung totoo man ito mga kaaway, nakaka-disappoint talaga sobra. No, kasi biruin mo ganun pala talaga yung ugali ng isang manager na inakala ng lahat ay talagang bilib na bilib sa kanya yung iba. At sa katunayan ay alam naman natin, itong manager na LSJTV ay kinakalaban yung partner ni Elias, no? At hanggang ngayon na hindi nga sila okay Hawaii ay dahil nga talaga may malalim na dahilan at kung ano man yun ay sa kanila na lang yun. Ngayon nga lang ako kumbaga, nakatangpo ng ganitong sitwasyon na manager kinahalahaban yung partner ng talent niya, no? And of course, alam naman natin na sa interview ni OG Diaz, kitang-kita kung paano pahiyain at paano putyain at paano hit-down na isang talent manager yung kanyang talent mismo na si Elias. Grabe mahawahay, no? At tayo na lang humusga kung totoo ang sinasabi ng babaeng vlogger na ito na mayon ay bumabanat sa social media dahil na inis ito sa manager na Elias. Heto at panoorin natin. Beverly, gusto mo magrubo-rubo sa akin, bardagulan? O sige. Umpisahan natin alpot bigaon, alpotology, nga laba tinggil, ikaw ang scammeris. Dito tayo mag-start yung mga utang mo, sinisingil ka na doon no, sa mga inutang mo nga diamante, putang ina ka. Ambisyosa ka nga maluho, kaya palaging kakamulakat nga pera ni Elias sa UNB. So dito mga Hawaii, explain ko lang sinabi niya kinaka, meaning is yung pera daw ni Elias ay kumbaga kinuha ni manager, no, sa PNB. Ganon, no? At hindi naman siguro niyan sabihin no mga Hawaii kung hindi to totoo, di ba? Gusto mo kunin ang inipo nung isang bigaong kagpamayad sa bills. Ay patay huya ang alpot. Ikaw palang numero 1, di puta katulisan. Today, they were supposed to get 60,000 na sahod nila. Binigyan mo lang 10,000 bigaon ka. Ayaw ka na nila. Ayaw na nila sa'yo kasi tulisan kang alpot ka now. Tip of the ice pa lang to. Humanda ka bukas sa akin sa pasabog kung bigaong katanan nga pinangutangan mo. Nag-message sa akin, scammer ka number 1. Oh no, mga kawahay, grabe ang revelasyon, no? Grabe, siguro naman na inaintindihan yun na yung iba dahil Tagalog naman ang pagkasabi. At patikim pa lang daw yun, mas marami pang i-reveal na mga sikreto ng manager na Elias JTV, mga kawahay. Grabe, no? At legit ba na 60,000 lang daw, kumbaga 60,000 ang sahod binigay 10K dahil may penalty. Ang pagkalam ko dyan, naririnig ko rin dati mga kawahay, yung mga penalty, yung mga pa-joke na salita nila Elias at na mga kasama niya na ay wag tayo mag-absent kasi baka magka-penalty. At sa live ni mismo ni manager na kapag mag-absent o something ganun, ay magkakaroon ng penalty or something. Basta no, paano kaya yun? Ano na lang ang makuha ng banda kapag may maraming penalty, no? At isa pa mga kauhay, saan mapupunta yung binabayad na penalty na di umano, no? Ang lupit naman yan kapag totoo yan mga kauhay. At abangan natin since sinasabi nga, no ni vlogger na to na talagang ito pala si manager ang scammeris. Ibig sabihin scammer, may hindi binabayaran na mga alas na sinusuot at nagpiin daw sa kanya yung mga
pinuwaan na alahas na hindi pa daw bayad. Subiruin mo yan mga Hawaii. Yun ito kasi sa social media. Kapag ikaw mismo ayan, no, marami kang ganyan at may tinitira ka rin. Kumbaga mapagmataas ka at talagang feeling mo ay yaman na yaman ka na sa sarili mo, ay for sure may mga maghahalungkat din talaga sa'yo. No, o ano ka. Noon at ngayon, at kung ano pa ang mga ginagawa mo, for sure, may lalapit at may lalapit. Hindi man yung taong na minamaliit mo ang, kumbaga, ang babalik sa'yo, pero for sure ako, may mga taong makakatapat ka talaga, no? Agaya nito, no? I think, mas mapagmataas yata yung manager ni Elias, pero ayan, no? Paano niya babanggahin yung babae na yan na nagsasalita at maraming nagbibigay, no, na ima-informasyon laban sa kanya? I think, no, mga Hawaii, ay sigurado ako at wala na itong mga Hawaii, wala na itong patutunguhan yung manager and LSGTB ba na dapat na siguro talaga ay maghiwalay na lang sila, no? Mag-give up na lang siya bilang manager or else sabihin na lang Elias, ayaw na namin sa iyo kasi iba talaga, no? Ay dahil kung matino kasi dapat yung manager mga Hawaii, no? Para sa akin di ko inahaway para lang naman sa ating kalaman ay dapat inaayos na yan, no? For the second week palago, first week na yun, pansinin nyo na, hindi na pupunta yung ibang banda dun. And I think majority ay ayaw na siguro talaga sa kanya. Totoo siguro sinabi na to ng isang vlogger na ayaw na mga banda sa kanya pag ganun mga Hawaii. Ayaw na ikaw manager ka, okay, may kontrata. Paano, ano masasabi mo dyan? Kung majority, kung siyam na member, tapos 8 na ang ayaw sa'yo, tapos isa lang matira, or lahat ay ayaw sa'yo. Ano gagawin mo dyan mga Hawaii? Diba, ibig sabihin, may something problema sa'yo. Alam mo, may napansin ako dyan, totoo yun, hindi yun hack or something ganon na yung about Kinje na pinapalis na siya, sigurado ako baka totoo yun. Kasi kung pansinin nyo yung girlfriend ni sino ba to yung drummer nila? Si Sherwin, diba, nag-post? Pansinin nyo yung statement niya. Doon pala mga Hawaii, may attitude problem na yung manager. Siya ang hindi niya alam kung paano patakbuhin at yung rules niya, I think, hindi akma doon sa in-apply niya sa nasabing banda. Biruin mo yan, revoke yung kontrata, tinatakot ka dahil hindi ka nakapag-jamming sa kanila. Ay simple, kung ako naman talaga once a week yung Dio, ay uwi talaga ako sa pamilya ko once Dio no? Siyempre, enjoy ko rin yung quality time with family, hindi doon naman ako ng 6 days, pati ba naman yung rest day ko kukunin pa. Maling-mali yan mga Hawaii. So, kayo na lang bahala umusga, abaman natin ang mga pasabog pa na susunod. For sure madami pa yan, dahil nagkakainitan no? So hanggang sa muli mag-update ako, paki-subscribe, like, and dito tayo mag-update, no? Mag-update ako dito mga Hawaii ng kung ano pa ang ating masasagap na mga balita, no? At ayan, laging tandaan, stay safe and God bless. Ohahay!